So, ayan. Uh, uuwing luhaan. Ang hirap maglakad ng mga yung mga assistants, lalo na iba't iba yan eh. So may medical, may cash assistance, financial pa. Ang hirap maglakad. So ang daming requirements. Then sometimes hindi mo alam kung ma-approve ka ba o hindi. Pero alam nyo ba, sa buhay Kristiyano, parang ganun din. Na kung saan, tayong lahat, dito sa ibabaw ng mundo, marami tayong hirap na pagdaraanan, test, marami ring requirements. So, pero actually, isa lang naman ang requirements. Ang requirements lang is to have faith in Jesus Christ alone, to accept Him as your Lord and Savior. Tapos na, may buhay na walang hanggan ka na. Pero hindi po natatapos yun doon. Sorry hindi po natatapos doon ang pagiging Kristiyano. So parang ano lang yan, di ba? Pag nakasubmit ka na ng requirements, may gagawin at may gagawin ka pa din. So yun. So yung mga requirements na yon, pag na-submit natin, hindi pa rin natin alam kung pasado ba tayo o hindi. Ang malungkot lang doon pag na-reject ka. So ganun din sa atin buhay Kristiyano. Palagi tayong may pagsubok. Minsan nagpe-fail tayo. Ayaw mo na, diba? Pero hindi yun eh. Kailangan nating magpatuloy. Kasi yun yung buhay natin dito sa mundo nito. Yun ang buhay natin na tayo ay dumadaan sa pagsubok. Dumadaan tayo sa maraming obstacles. Ang daan po, hindi yan pare-pareho. So katulad nito, semento to. Meron ding tawag dito, yung lupa. So merong butas. Minsan matitisod ka, minsan madadapa ka. Meron ding mabato na daan. So lahat ng yan pagdaraanan natin bilang isang Kristiyano. Kaya minsan marami ang ayaw maging Kristiyano. Pero alam niyo po ba, pinakamasayang buhay ay ang maging Kristiyano. Yung tipong kapag ikaw ay nadapa, yung tipong kapag ikaw ay nasugatan, ikaw ay may naramdamang kabigatan, alam mo na meron kang sasandalan. Ang punong ito ay matatag na. Hindi natin alam kung ilang na ba siya, ilang taon na ba siya. At makita natin na may mga puno kasi, ayun. Tingnan natin yung puno ito. Bibigyan ko lang po kayo ng isang sample. Ayun. Yung punong yun, nakita niyo po ang dami niyang vine na nakakapit sa kanya. We don't know how many years na po siya. Ayan, di ba may mga vines yan. So we don't know kung nakailang na ba siya, ilang taon na itong puno na to. Pero alam niyo po ba, ang mga punong ito, yung sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng sample na, matatag na po sila. Matatag na sila. Makita naman po natin dyan eh, yung kanilang edad. Kumbaga kaya nga pag sinabi ng tao, ay, parang tuod ka na lang, parang puno ka na, no? Pangit naman, di ba? Parang sinasabi sa'yo, parang gano'n. Pero alam niyo po ba, katulad ng sinabi ko kanina, ay yung mga punong yan, may nakakapit na vine. Sa atin din po mga tao, dapat po, yung kakapitan natin, sigurado. Pagka po yung puno na yan, inulan, winasiwas ng bagyo,
Yung pong vine na nakadikit dyan, hindi po yan, hindi man lang po yan na nawawash out dyan. Maliban na lang kung tanggalin mo yan, gupitin mo, di ba? Kahit na hampas-hampasin ng bagyo ang punong yan, mananatili at mananatiling nakakapit po ang vine doon sa punong yan. So, mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Sa bawat bagyo na ating pinagdaraanan, kailangan po matatag po yung ating kakapitan. Kasi po kung hindi po matatag yung ating kakapitan, babagsak at babagsak po tayo. Nakita po natin ang mga punong ito. Winawasiwas sila ng bagyo. Pero dahil sila ay nasa matibay na pagkakatanim, nandyan po sila. Wasiwas man sila ng bagyo, ay nagiging matatag pa rin sila at hindi sila basta-basta tumutumba. At sa kanilang pagtumba, may pakinabang pa rin po sila. So sa buhay natin bilang isang Kristiyano, piliin natin yung makakapagbigay po sa atin ng katatagan, ng comfort, na alam natin na kapag sinandala natin, hindi po tayo gigewang. Hindi po tayo babagsak. At yun po ang ating Panginoong Diyos na lumikha ng daigdig na ito, lumikha sa punong ito, lumikha sa iyo. Praise God.